Ating balikan. Naging malinaw sa iyo na ang tao ay natatanging nilikhang nabubuhay sa mundo. Ang tao ay may taglay na isip at kilos loob. Isip kung ang pandama ay depektibo, nagkakaroon nito ng epekto sa isip. May kakayahang mag-isip, alamin ang diwa at buod ng isang bagay. Ito ay may kapangyarihang maghusga, mga tuwiran, magsuri, mag-alala, at umunawa ng kahulugan ng mga bagay. Kilos loob, ito ay umaasa sa isip. Ibinibigay ng isip ang katuwiran bilang isang kakayahan upang maimpluwensyahan ang kilos loob. Ito ay naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama. Ating tuklasin. Pagsusuri ng sitwasyon. Pag-aralan ng mga sitwasyon at ipagpalagay mo na isa ka sa mga tauhan. Sagutan ng mga tanong sa inyong sagutang papel. Ating suriin. Maraming pagkakataon na nakakagawa ang tao ng mga bagay na masasabing hindi angkop sa kanyang pagkatao. Maaaring ang kilos niya ay bunga ng kanyang damdamin o emosyon. Malaki ang nagagawa ng iba't ibang sirkumstansya sa pakikitungo ng isang tao, kung kaya't may mga pagkakataong may nagsasabing natangay lang ako sa aking damdamin o hindi ako nag-isip ng husto. Ang kilos ng tao ay sinasakatuparan tungo sa katotohanan. Dito kailangang malaman at maunawaan ang paraan at dahilan ng pagkilos batay sa intelek. Ang tao ay may kapangyarihan na pumili ng isa sa kilos ayon sa nabuong hangarin, ang layunin ay maidudulot na kabutihan. Ang isip ang nagpoproseso upang umunawa batay sa taglay na talino o karunungan at kaalaman. Ito ang intellect. Pagkatapos ng ganitong pamamaraan, isang pasya ang mabubuo at kaya nitong utusan ang katawan upang isakatuparan ang nabuong pasya. Ito ang will. Ang bawat tao ay may tungkuling sanayin, paunlarin at gawing ganap ang isip at kilos loob. Mahalagang pangalagaan ng mga ito upang hindi masira ang tunay na layunin, kung bakit ipinagkakaloob ang mga ito sa tao. Kailangan gamitin ang isip sa pagkalap ng kaalaman at karunungan upang makaunawa ang kilos loob sa paggawa ng kabutihan tungo sa pagpapaunlad ng pagkatao. Kapag pinaglilingkuran natin ng iba, napapaalalahanan tayo na walang anumang bagay sa buhay na ito ang nagtatagal, maliban sa ugnayang nabuo natin sa ibang tao at walang mas mabuting paraan para makaugnayan natin ang iba, kundi sa pagtutulungan lamang para sa kabutihan panlahat. Tinatawag tayo ng Diyos na tumulong sa kapwa upang ipadama natin ang pagmamahal sa kanila. Naranasan mo na ba ang paglingkuran ng iyong kapwa? Ano ang iyong naging pakiramdam?
Sa makatuwid, magagawa ng tao magpakatao at linangin ang mga katangian ng kanyang pagkatao dahil sa kanyang isip at kilos loob. Nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay ng tao kung inalalaan ito sa pagsasabuhay ng katotohanan, sa pagmamahal, at sa paglilingkod sa kapwa. Sa palagay mo, patungo ka kaya rito? Ating pagyamanin. Pag-aralan ang sitwasyon at ipagpalagay mo na isa ka sa mga tauhan. Sagutan ang mga tanong sa inyong sagutang papel.